Lahat tayo ay may kanya-kanyang paraan para labanan ang sakit na naidudulot ng pagmamahal. Yung iba ay agad nakakahanap ng panibagong mamahalin, habang yung iba naman ay matagal bago makapag-move on at makalimot sa sakit. May iba naman na pinili na lang mag-isa at hindi na muling magmahal at magtiwala pa. Dear Mama Mia, minsan sa buhay natin, dumadaan ang isang tao na magbibigay sa atin ng dahilan para kontrahin ang lahat ng ating paniniwala, pati na rin ang ating moralidad sa paggawa ng tama. Mama Mia, itago niyo na lamang ako sa pangalang Gerald, 26 years old at kasalukuyang nagtatrabaho sa isang pribadong kumpanya. Mama Mia, sa totoo lang, nahihiya po akong sumulat sa inyo. Dahil ang aking kwentong ibabahagi ay hindi kagandahan at naaayon sa moralidad ng marami. Pero sa kagustuhan ko na may masabihan ng totoong estado ng buhay pag-ibig ko, ay nagdesisyon na lang ako na i-share dito sa programa mo ang kwento ng aking buhay. Mama Mia, uumpisahan ko ang sulat ko sa panahon na una kong nakilala si Camille, ang aking first love. Maganda at mahinhing babae si Camille, kaya hindi na ako nagtaka pa kung bakit nahulog ang loob ko sa kanya. Ganyan po kasi ang gusto ko sa isang babae. Pareho kaming first year college nung magkakilala kami. Kinaibigan ko muna siya dahil natatakot akong ma-reject niya, Mama Mia. Sakto naman at magkaklase kami sa dalawang subjects. Kinuha ko yon na opportunity para makilala siya at maging kaibigan. Hi, Camille, right? Ako nga pala si Gerald. Pero pwede mo akong tawaging Je. Sabi ko kay Camille nung mag-end na ang unang klase namin. Hello Gerald, nice to meet you. Maiksi niyang sagot sa akin. Mama Mia, humingi ako ng permiso sa kanya para makipagkaibigan. Hiningi ko na rin noon ang kanyang cellphone number nang sa ganon ay madali ko siyang makontak. Maya't maya ko din siya kung yayain na kumain sa labas. Alam ko, Mama Mia, na may idea naman talaga si Camille tungkol sa tunay kong nararamdaman sa kanya. Sadyang naghihintay lang siguro siya na sabihin ko yon. Dumating ang isang araw, Mama Mia, na niyaya ko siyang mag-dinner sa labas. Ito ang araw na pinili kong magtapat sa kanya ng aking tunay na nararamdaman. Mama Mia, medyo kabado pa ako noon dahil ayokong mag-assume na gusto niya rin ako. Pero syempre, may parte sa puso ko na umaasa na sa loob ng maraming buwan ng pagkakaibigan namin ay baka na-develop na rin siya sa akin. Camille, hindi ko alam kung papaano ba ako magsisimula. Pero matagal ko nang itinatago sa iyo to. Gusto kita, Camille. Actually, mahal kita. Sana ay pagbigyan mo ako na patunayan sa iyo ang pagmamahal ko. Pangako, hinding-hindi kita sasaktan. Pahayag ko sa kanya. Mama Mia, ilang segundo lang bago sumagot si Camille nang may ngiti sa kanyang mga labi. Syempre naman, alam mo kasi Je, hindi naman ako manhid sa mga pinaparamdam mo sa akin. Kaya alam ko na may gusto ka sa akin. Ako din naman ay matagal na ring may gusto sa'yo. Ayoko lang maunang magsabi at umamin dahil babae ako. Nakakahiya naman kung ako yung mauunang magsabi, hindi ba? Talaga? Mahal mo ako? Ibig sabihin ba niyan tayo na? Excited kong tanong sa kanya, Mama Mia. Tumawa si Camille bago tumango. Oo na,
mahal din kita at sinasagot na kita. Pero Je ha, pangako mo na hindi mo ako sasaktan. Sa pagkakataong yon, Mama Mia, ay ako naman ang ngumiti sa kanya tsaka kinuha ko ang kaniyang kamay. Pangako sa iyo, Cam, ikaw lang at hinding-hindi kita sasaktan. Saad ko bago ko hinalikan ang kaniyang kamay. Mama Mia, sobrang saya namin pareho ni Camille nung mga oras na yon. Pakiramdam ko nga ay ako na ang pinakamasayang tao sa buong mundo. Ganun pala kapag umiibig. Pakiramdam mo wala nang kahit na ano pang makakasira sa inyong dalawa. Mama Mia, bilang paggalang ko kay Camille, kailanman ay hindi ko tinangka na ayain siya na may mangyari sa aming dalawa. Ayoko na masira ko ang kaniyang puri. Kaya nga sinisigurado ko na kung magdi-date kami, ay doon talaga sa lugar na hindi kami matutuksong gumawa ng isang bagay na hindi pa namin pwedeng gawin. Pero ewan ko ba, Mama Mia, minsan ay nararamdaman ko na si Camille na rin mismo ang may gusto na may mangyari sa aming dalawa. Lalo na kapag hinahalikan ko siya sa labi niya, ay siya mismo ang gumagawa ng way para mas lumalim pa ang manghalik na yun. Kaya aaminin ko, Mama Mia, minsan ay hindi ko na rin napipigilan ang sarili ko na hawakan si Camille sa mga pribadong parte ng kaniyang katawan. Wala rin naman akong naririnig na pagtutol o pag-angal mula sa kanya. Kaya nga naisip ko noon na sa aming 2nd anniversary ay yayain ko na siyang mag-make love kaming dalawa. Pero hindi na yon nangyari pa. Dahil sa mismong araw ng aming anniversary ay bigla na lang siyang nag-cancel ng lakad naming dalawa. Ang sabi niya ay may emergency daw sa kanilang bahay. Kaya wala akong nagawa kundi i-move na lang sa ibang araw ang plano ko. Naalala ko pa nga na dahil sa sobrang pag-aalala ko ay tinawagan ko ang kapatid niya para alamin kung ano talaga ang nangyari. Ang sabi niya ay nadisgrasya pala sa motor ang isa pa nilang kapatid at mabuti na lang daw talaga, Mama Mia, at minor lang daw ang mga sugat na natamo ng kanyang kuya. Love, kapag pwede ka na, pwede ba nating i-celebrate ang anniversary natin kahit late na? Text ko sa kanya nung gabing yon. Dahil nga may emergency, ay hindi na ako nag-expect na makaka-reply siya agad-agad. Pero laking tuwa ko, Mama Mia, nung ilang segundo pa lang ay makatanggap na ako ng mensahe mula sa kanya. Oo naman, love. Gusto mo bukas eh. Okay na naman na si kuya. Nakalabas naman siya sa ospital agad. Mama Mia, dahil sa mensahe niya ay muli akong nabuhayan ng loob at muli din akong binalot ng pananabik sa kaisipan na magiging unang pagtatalik namin yung dalawa. Talaga, love? Okay lang ba sa'yo sa Sunday? Paninigurado ko sa kanya. Oo naman, love. Sige, magkita tayo bukas for our date. Sagot niya sa akin. Mama Mia, halos hindi ako makatulog nung gabing yun. Dahil wala pa man ay naiisip ko na kung ano ang pupwedeng gawin namin ni Camille kapag kami na lang dalawa. Hindi ko rin mapigilan ang sarili kong manood ng mga videos para ikondisyon ang sarili ko. Nanood ako ng mga videos sa kung papaano ba paliligayahin ang isang babae sa kama. Gusto ko, Mama Mia, na maging memorable kay Camille ang gabing yun. Gusto ko gawin ang lahat para maging maligaya siya. Inalam ko kung ano nga bang mga posisyon ng mga gusto ng mga babae. At para masigurado ko na matagal-tagal bago ako matapos, kapag kami na lang dalawa, ay nagsolo muna ako, Mama Mia. Kinondisyon ko talaga hindi lang ang utak ko, kundi maging ang katawan ko.
Ang gusto ko kasi ay mapaligaya ko si Camille ng sobra sa kama. Gusto kong ipakita sa kanya na pati sa sex ay kaya kong ibigay ang mga gusto niya. Dahil ganyan ko siya kamahal. Mama Mia, sa pagsapit ng umaga ay agad kong tinawagan si Camille para ipaalala sa kanya ang date namin nung araw na yon. Hello love, good morning. Mamaya ha, yung usapan natin. Banggit ko sa kanya. Good morning din love. Oo na po, hindi ko po makakalimutan niya. Bakit ka ba excited ha? Ano bang meron? Tanong niya sa akin. Tumawa ako at ang sabi ko Mama Mia ay wala lang naman. Na-miss ko lang siya at gustong gusto ko na siyang makasama, makita at mag-kiss. Paglalambing ko yun sa kanya. Miss na rin kita love. Don't worry. Mamaya ibibigay ko sa'yo yung kiss mo. Sagot niya sa akin. Kay ganda ng gising ko nung araw na yun Mama Mia. Maaga akong naghanda at hiniram ko na rin ang kotse ng papa ko para naman maayos kaming makakapunta sa nirentahan kong unit. Pumayag naman ang papa ko lalo na nung sinabi ko na si Camille ang kasama ko. Hindi ko kasi nabanggit sa iyo Mama Mia pero gustong gusto po ng pamilya ko si Camille. Nararamdaman daw kasi nila na mabuti siyang babae at maganda rin daw siyang impluwensya sa akin. Mag-aalas 10 na ng umaga ko siya sinundo sa kanila. Syempre Mama Mia ay nag-mall na muna kaming dalawa para kumain. Nag-ikot-ikot kami ng konti at binigay ko na rin sa kanya ang perfume na regalo ko. Mahilig kasi sa pabango si Camille. Kaya madalas ay yun ang binibigay kong regalo sa kanya. Maya-maya matapos naming umikot ay niyaya ko na siya pabalik ng kotse. Hindi ko alam kung ano ang sasabihin ko sa kanya Mama Mia. Pero sinet ko na lang muna ang mood sa aming dalawa. Pagdating namin sa loob ng kotse ay hinalikan ko siya kaagad. Mariin yun at punong-puno ng pananabik. Nung gumanti siya ng paghalik sa akin ay dun ko naman ipinasok ang kamay ko sa loob ng suot niyang bestida. Napapaungol na siya sa ginagawa ko Mama Mia. Bagay na lalong nagpagana sa akin. Buti na nga lang talaga at wala namang masyadong tao sa parking lot at nasa madilim kaming part noon. Tumigil ako sa kalagitnaan ng aming pagmi-make out. Sinadya ko talaga na bitinin siya para hindi na siya tumanggi sa paanyaya ko. Love, hindi tayo pwede dito. Pero may alam akong lugar. Gusto mo doon natin ituloy? Okay lang ba sa'yo? Saad kong tanong sa kanya. Ha? Oo naman love. Okay na okay lang sa akin. Sagot niya. Hindi na nga ako nag-aksaya ng oras Mama Mia at agad ko nang pinaandar ang kotse ko at pumunta na kami sa isang kondo na nirentahan ko. Pagkapasok pa lang namin ay agad ko na siyang hinalikan sa labi. Sa pagkakataong yun, ay mas mapusok at mas mainit ng mga halik na binibigay ko sa kanya. Hinawakan ko na rin siya sa mga bahagi ng katawan niya na alam kong magpapataas ng init na kanyang nararamdaman. Ungol lang ang naririnig ko mula sa kanya. Pahiwatig na nasisiyahan siya sa mga ginagawa ko. Dinala ko siya sa kama at doon ko ginawa ang mga bagay na matagal ko nang gustong gawin sa kanya. Mama Mia, nagsuot na rin ako ng proteksyon dahil alam ko na hindi pa pwedeng mabuntis si Camille. Pero sa kalagitnaan ng aming pagtatalik ay bigla na lang niyang pinatanggal yon. Love, please. Pakitanggal naman ang kondom na suot mo. Hindi ko kasi gusto yung feeling na may kondom. Don't worry, safe naman ako ngayon. Pakiusap niya sa akin. Mama Mia, kahit nagdadalawang isip ako ay sinunod ko siya. Tinanggal ko ang suot kong proteksyon bago nagpatuloy sa aming pagtatalik.
Mama Mia, sa bawat pag-ulos na ginawa ko kay Camille ay lalong lumalakas ng lumalakas ang kanyang mga ungol. Hanggang sa parehas na kaming dalawa na nakaraos. Noong mahimasmasan na kami sa aming ginawa ay doon lang pumasok sa isip ko na hindi pala talaga mahinhin ang girlfriend ko lalo na pagdating sa kama. Sa katunayan ay hindi siya ang Camille na inaasahan ko. Akala ko nga Mama Mia ay tahimik siya at mahinhin o mayumi pagdating sa kama. Pero hindi. Sa katunayan ay palaban siya. Hindi naman ako nagrereklamo dahil ang totoo ay mas na-enjoy ko pa ang nangyari sa amin dahil mas wild pa yon kaysa sa naging imagination ko. Mama Mia, grabe lang siguro talaga ang pananabik namin dahil inulit pa namin ng makailang beses ang pagtatalik naming ginawa. At isang beses ay sa shower pa bago kami umuwi. Pagod na ako Mama Mia dahil pagka-uwi ko ay agad akong nakatulog. Good night love. Thank you kanina. Sobrang saya ko. Mwah. Yan ang mensaheng nasabi ko na tinext sa akin ni Camille nung gabing yun. At mula nga nang may mangyari sa amin ay mas lalong lumalim ang samahan naming dalawa ni Camille. At maniwala kayo sa hindi, simula pa lang noon ay alam ko na sa sarili ko na si Camille na ang babaeng gusto kong makasama sa habang buhay. Paulit-ulit ko ring sinasabi kay Camille yon. At syempre, pinapakita ko rin sa kanya na totoo ang mga sinasabi ko. Mama Mia, sinisigurado ko talaga na lagi akong may oras para sa girlfriend ko. Hindi ko siya binibigyan ng dahilan para pagdudahan ang aking pagmamahal para sa kanya. Hanggang sa dumating na nga ang araw ng aming graduation. Sobrang saya ko dahil sa wakas ay masisimulan ko na ang pagtatrabaho para mabigay kay Camille ang magandang buhay. Busy ako sa pag-e-imagine ng magiging future naming dalawa. Ang hindi ko alam, Mama Mia, ay hindi pala kadali talaga yon. Mas madali lang pala kapag nag-aaral ka at nagi-girlfriend. Pero kapag may trabaho ka na, kapag ikaw na mismo ang in charge sa future mo, ay mahirap pala. Mahirap palang pumasok sa adulting stage lalo na nung kinailangang umalis ni Camille dahil nakakita siya ng isang malaking opportunity para sa Singapore. Aaminin ko Mama Mia na tutol talaga ako sa plano niyang pag-alis. Pero hindi ko masabi-sabi sa kanya lalo na nung makita ko sa mukha niya ang sobrang excitement na makapagtrabaho sa abroad. Anong karapatan ko para pigilan siya sa mga bagay na gusto niyang gawin? Hindi ko kayang sabihin sa kanya na hindi ako papayag. Nakita ko rin kasi Mama Mia ang hirap ni Camille para matapos ang kurso niya. Kaya alam ko na deserve niya ang trabahong yon. Ang magandang opportunity na yon. Kaya naman Mama Mia, wala rin akong nagawa at wala rin akong nasabi kay Camille para pigilan siya. 6 na buwan simula ng graduation namin ay umalis na papuntang Singapore si Camille. Nangako kami sa isa't isa na laging magtatawagan at laging mag-a-update. Mama Mia, nung una ay maayos naman ang aming komunikasyon. Same lang din kami ng oras ng trabaho kaya hindi talaga mahirap sa amin ang mag-usap. Kahit ilang araw pa lang ang lumipas ay sobrang miss ko na ang girlfriend ko. Bagay na hindi ko itinago kay Camille. Lagi kong sinasabi sa kanya na sana ay nandito lang siya sa tabi ko at hindi na umalis pa. At sa tuwing ginagawa ko yan ay pinagtatawanan lang ako ni Camille. Pero siguro Mama Mia ay normal lang sa magka-long distance relationship ang unti-unti ay mawala ng oras para sa isa't isa. Dumating kasi ang araw Mama Mia na hindi na sinasagot ni Camille ang mga tawag ko. Hindi na rin siya nauunang tumawag sa akin. Bagay na lalong nagpalungkot sa aking nararamdaman.
Pinag-awayan namin yon, Mama Mia. Pero ang laging sinasabi sa akin ni Camille ay busy raw siya sa opisina nila. Sa katunayan nga daw ay lagi silang may overtime sa trabaho. Pero dahil sa paulit-ulit niyang palusot na yon, dumating sa punto na hindi ko na yon tinanggap. Lalong lumala ang away namin, Mama Mia, na umabot na sa hindi namin pagtawag sa isa't isa ng halos 2 linggo. Hindi ko maintindihan noon kung sino ba sa amin ang may mali. Kung sino ba sa amin ang nagbago. Dahil kahit sa imahinasyon ay hindi talaga sumagi sa isip ko, Mama Mia, na darating kaming dalawa sa ganitong sitwasyon. Pero kahit na gano'n ay nanaig pa rin ang pagmamahal ko kay Camille kesa sa ego ko. Kaya naman, ako na rin ang unang tumawag sa kanya. Hindi nga niya sinagot nung una, Mama Mia. Pero hindi ko siya tinigilan sa pagtawag. Kinulit ko siya ng kinulit. Oh, ano na naman? Kung tatawag ka para makipag-away, please lang wag ngayon. Pagod ako. Bungad niya sa akin. Hindi ko talaga nagustuhan ang tono niya at ang mga sinabi niya. Pero gusto ko talagang magkaayos kaming dalawa, kaya naman nagpakumbaba ako, Mama Mia. Pinigilan ko ang sarili ko na magalit sa kanya. Love, sorry na. Pati na tayo, please. Hindi ko kayang hindi ka makita or makausap man lang. Love, sorry na please. Hindi ko naman sinasadya ang pagsigaw ko last time eh. Nadala lang talaga ako ng labis kong pagkamis at galit. Mahinahon kong pakiusap sa kanya. Noon ay bigla namang umamo si Camille, Mama Mia. Ako rin naman eh. Ayoko naman na nagkakaganito tayo. Pero ikaw kasi, ang tigas ng ulo mo, ayaw mong maniwala. Sinabi ko na nga sa iyo na busy ako. Bakit ba ayaw mo akong paniwalaan? Paninisi niya sa akin. Kaya nga love eh, sorry na. Pati na tayo ha. Muli kong pakiusap. Mama Mia, buti na lang talaga at nakapag-ayos din sa akin si Camille nung araw na yon. Pinag-usapan namin ang trabaho niya at kung bakit sobra siyang busy. Mahal ko siya, kaya naman mas pinili kong paniwalaan ang lahat ng kanyang mga sinasabi. Muli kaming naging okay at maayos, pero hindi na kami tulad ng dati. Sa 1 linggo ay swerte na kung makakapag-usap kami ng 3 o 4 na beses. Mama Mia, dahil sa pangungulila ko kay Camille, ay hindi ko rin naiwasan ng tukso na lumalapit sa akin. Oo, Mama Mia, nagka-affair po ako sa isang katrabaho ko. Itago na lang natin siya sa pangalang Jazz. Si Jazz ay mas matanda sa akin ng 5 taon. Pero hindi mo naman halata yun dahil baby face pa talaga siya. Sexy rin si Jazz at maganda. Maayos siya sa kanyang sarili at magaling din siyang magdala. Nung una, Mama Mia, ay simpleng fling-fling lang yun o office romance lang yun. Pero, ang sabi nga nila pag may alak, may balak. Dahil sa kalasingan, Mama Mia, ay lumalim ang fling naming dalawa ni Jazz. Isang araw nagkasundo kami ng aming mga kasamahan na uminom at mag-videoke. At doon nga nagsimula ang affair naming dalawa. Medyo tipsy na ang lahat. Tipsy na rin ako nung maramdaman ko ang isang kamay na pasimpleng humahaplos sa aking hita. Hindi ko napapansin nung una dahil ang akala ko ay aksidente lang ang pagkahaplos noon. Pero nabigla ako, Mama Mia, nung ang paghawak nito ay unti-unting pumupunta na sa aking pagkalalaki. Dala na rin siguro ng impluwensya ng alak at ng labis kong pagkamiss sa girlfriend ko.
Mama Mia, hindi ko napigilan na sumaludo ang aking pagkalalaki. Medyo madilim ang kwarto na nirentahan namin dahil nag-off kami ng ilaw. Tanging ang liwanag ay nagmumula sa TV lang na nagbibigay liwanag sa buong room na yon. Nung may tumawag sa pangalan ko ay dun ko lang inalis ang mga kamay ni Jazz sa aking pagkalalaki. Aaminin ko, Mama Mia, na medyo nabitin ako sa ginawa niyang yon. Nabitin ako sa paghawak at paghaplos niya sa akin. Hindi na rin yun naulit dahil siya na ang nakatokang kumanta. Pero siguro ay nananadya siya, Mama Mia. Dahil ang kinanta pa talaga niya ay parang patama sa akin tulad na lang ng Lips of an Angel at yung Saving All My Love for You. Mama Mia, si Jazz kasi ay may asawa na. Pero balita ko ay hindi rin sila ganun ka-okay ng kanyang asawa dahil nagkaroon raw ng history ang kanyang mister sa pangangaliwa habang nasa ibang bansa pa ito noon. Kaya nga ito napabalik ng Pilipinas ay para ayusin raw ang kanilang relasyon. Pero ang sabi ni Jazz sa amin ay hindi niya raw alam pero parang nawawala na siya ng gana sa kanyang mister dahil hindi niya raw makalimutan ang pangangaliwa nito. Ang sabi niya ay hindi pa rin daw niya napapatawad ang mister niya. Pero nang dahil sa mga anak nilang dalawa ay mas pinili nilang magsama pa rin sa iisang bubong. Mama Mia, sa totoo lang ay naaawa ako kay Jazz. Dahil alam ko na walang babaeng deserve ang pagdaanan ng mga sakit na pinagdaanan niya sa kanyang asawa. Nung magsawa na kami sa kakakantay, nagdesisyon na kaming lahat na umuwi na. Papunta na sana ako sa kotse ko nung hawakan ako ni Jazz. Je, pwede bang makisabay sa'yo pa uwi? Please? Pakiusap niya sa akin na alam kong may halong panlalandi. Mama Mia, siguro nga dahil nabitin ako sa ginawa niya sa akin kanina, ay pumayag ako na isabay siya. Habang nasa daan pa lang kami, ay panay na ang kwento niya patungkol sa kanyang sex life. Bagay na lalo namang nagpasaludo sa aking pagkalalaki, na lalo ring nagpainit sa aking buong katawan. Ikaw, Je, kailan ka ba huling nakipagtalik? Diretsahan niyang tanong sa akin. Hindi ko alam kung papaano ko yun sasagutin. Dahil sa totoo lang ay matagal-tagal na rin. Mula nung umalis ang girlfriend ko ay hindi na rin ako nagkaroon pa ng ibang katalik. Nagsosolo na lang talaga ako, Mama Mia, lalo na sa mga panahon na nakakaramdam ako ng sobrang init ng katawan. Matagal-tagal na rin eh. Nasa Singapore kasi ang girlfriend ko. Sagot ko sa kanya. Talaga? Wala ka man lang bang naka one night stand? Or alam mo na, FUBU? Balik niyang tanong sa akin. Ha? Wala ako niyan. Loyal to, no? Agaran kong sagot sa kanya. Okay. Eto na lang ang sagutin mo. Gusto mo bang mag-try? Gusto mo bang subukang makipag one night stand? Dahil kung oo, pwede ako. Saad niya sa akin na may halong panlalandi sabay haplos ng braso ko. Mama Mia, tatanggi na sana ako ng mahinahon sa kanya pero bigla na lang niyang hinawakan ang aking pagkalalaki sa ibabaw ng aking pantalon. Hindi ko alam kung gusto mo, Je, pero ang alam ko, gusto niya. Sabay haplos ng aking pagkalalaki. Sige na, pumayag ka na. Alam ko naman na gusto mo rin ako. Patuloy pa niya. Habang nagda-drive ako, Mama Mia, ay patuloy pa rin niyang nilalaro ang pang-ibaba ko. Kaya naman pinipilit ko talagang mag-focus sa pagmamaneho
Baka madisgrasya pa kaming dalawa. Hanggang sa ibinaba na nga niya ang zipper ng suot kong pantalon. Doon ko na hindi natiis, Mama Mia. Naghanap ako ng isang tagong lugar at doon ko ipinarada ang kotse. Mama Mia, pagkaparada pa lang ay agad ko nang sinunggaban si Jazz. Ibinuhos ko lahat ng pananabik ko sa pakikipagtalik sa kanya. Hindi ko alam, pero ang isipin na nandito kaming dalawa sa loob ng kotse at nagtatago ay nakadagdag sa init na aking nararamdaman. Hindi na kami pumunta pa sa motel at doon na mismo sa loob ng kotse namin ginawa ang pagtatalik namin. Siguro nga sa sobra kong pananabik dahil kahit ako ay hindi makapaniwala na kaya kong makipag-sex sa kotse at sa babaeng may asawa pa talaga. Grabe ang ginawa namin yun, Mama Mia. Wild kung wild. Grabe din kasi si Jazz. Ngayon ko lang naranasan ng mga bagay na pinaranas niya sa akin. Nung makaraos na kaming dalawa ay parehas kaming pawisan at habol-habol ang aming mga hininga. Wow, Je, hindi nga ako nagkamali. Ang sarap mo nga talaga. Mama Mia, ang sabi ko ay hindi na namin uulitin yon. Pero, ngumiti lang sa akin si Jazz at ang sabi niya ay alam niya na hahanap-hanapin ko raw ang nangyari sa aming dalawa. Hindi ko raw yun matitiis, lalo pat alam niya na walang pumapawi sa init na aking nararamdaman. Grabe talaga ang nangyari sa amin at bago pa siya bumaba sa kotse ko, ang sabi niya ay sa uulitin daw. Dahil sa konsensya ay agad kong tinawagan ng girlfriend ko pagka uwi ko ng bahay. Pero tulad ng ibang araw ay hindi na naman siya sumagot sa mga tawag ko. Magkahalong guilt at galit ang nararamdaman ko. Kaya hindi ko napigilan ang aking sarili na i-chat na ang girlfriend ko. Cam, ano ba? Ganito na lang ba tayo palagi, ha? Wala ka na ba talagang pakialam sa akin? Wala ka na ba talagang oras para sa akin? Sige, yan ang gusto mo? Fine, hindi na ako mangungulit pa. Iyon ang huling mensaheng pinadala ko sa kanya at tinotoo ko ang sinabi ko sa kanya, Mama Mia. Hindi ko na nga siya kinontak pa kahit sa chat man lang. Tumawag naman siya pero isang beses lang at hindi ko pa sinagot. Habang galit ako sa sitwasyon namin ni Camille, ay nabaling naman ang atensyon ko sa babaeng nagbibigay sa akin ng aking pangangailangang sexual. Mama Mia, tinuloy namin ni Jazz ang aming pagtatalik. Palihim kami kung nagkikita dahil alam ko na may asawa siyang tao. Alam din sa opisina namin na may girlfriend ako na nasa Singapore. Pero ang mga yon ay hindi naging hadlang upang paligayahin namin ni Jazz ang isa't isa sa kama. Mama Mia, 2 hanggang 3 beses kaming nagkikita ni Jazz sa isang linggo para lang pawiin ang uhaw na nararamdaman namin. Hindi lang basta sex ang aming ginagawa, kundi extreme na sex. Yung mga bagay na hindi ko kailanman naisip na kaya kong gawin. Minsan pa nga, Mama Mia, ay sinubukan naming mag-quickie sa loob ng opisina. May part kasi doon na walang CCTV at gabi pa yon. Nag-OT kasi kami nung time na yon at sinadya talaga namin na kami ang mahuli para magawa namin yon. Mabilis pero masarap pa rin ang experience na yon para sa aming dalawa. Mama Mia, hindi ko na namamalayan na nalulong na pala ako sa kasalanan. Na naa-addict na pala ako sa sarap na dinadala sa akin ni Jazz. Hindi ko namamalayan na unti-unti na pala akong kinakain ng kahibangan ko kay Jazz. Hanggang sa dumating na nga ang araw na kinatatakutan ko.
Nalaman ni Camille ang pinagagagawa ko. Ano to, Je? Sino si Jazz? Siya ba yung kabit mo? Diretsahan niyang tanong sa akin. Agad kong pinabulaanan ang mga tanong niya. Anong kabit? Wala kaming relasyon ni Jazz. Magkaopisina at magkaibigan lang kami. At kung tumawag ka para maghanap ng away, ay mabuti pa putulin na natin ang tawag na to. Galit kong sagot sa kanya. Wow! Ang galing! Ikaw na nga ang may kasalanan, ikaw pa ang galit. Wow talaga, Je. At wag ka nang magkaila sa akin dahil may nakakita sa inyo na magkasamang lumabas sa isang motel. Kung hindi mo siya kabit, ano mo siya? Fubu? Hook up buddy? Galit na tanong niya sa akin. Fine. Gusto mong malaman ang totoo? Oo. Sexual partner ko si Jazz. Mabuti pa nga siya at naglalaan siya ng oras sa akin. Siya ang nagpupuno ng mga pagkukulang mo. Gusto mong malaman kung ilang beses? Maraming beses na. Paulit-ulit naming pinapaligaya ang isa't isa sa kama. Hindi ko napigilang sabihin yon kay Camille dahil sa galit ko, Mama Mia. Nakakadiri ka, Je. Pinagpalit mo na nga ako doon pa sa may asawa. Magsama kayong dalawang manloloko. Galit niyang sagot. At di siya may oras sa akin. Habang ikaw, kahit tawag ay hindi mo magawa. Kaya wag mo akong sisihin sa lahat. Hindi lang ako ang may kasalanan dito. Dahil nagawa ko yon dahil sa paglayo mo sa akin. Dahil sa hindi mo pagbibigay oras sa akin. Galit kong saad sabay off ng kaniyang tawag. Mama Mia, hindi ko alam pero nakahinga ako ng maluwag matapos kong masabi sa kaniyang totoo. Hindi din ako sigurado pero siguro nga yun na ang katapusan ng relasyon naming dalawa ni Camille. Siguro nga yun na ang breakup naming dalawa. Hindi na muling tumawag sa akin si Camille pagkatapos noon. At nung sinubukan ko siyang kontakin ay hindi na pumapasok ang tawag ko. Kahit sa chat, Mama Mia, ay hindi na rin. Nakablock na ako sa mga social media accounts niya. Hindi ko rin naman siya masisisi dahil sobrang nasaktan ko siya. Hindi lang sa panloloko ko kundi pati na rin sa paninisi ko sa kanya sa mga nagawa ko. Mama Mia, sa ngayon ay hindi ko pa ulit na contact si Camille. May nakapagsabi sa akin na may bago na raw itong dinidate doon sa Singapore na isang foreigner. Nalaman ko din, Mama Mia, na hindi pa naman kami hiwalay ay nanliligaw na raw yun sa kanya. Kaya pala siguro nawalan siya ng oras sa akin dahil may ini-entertain na siyang iba. Hindi lang pala talaga ako ang may kasalanan kung bakit nasira ang relasyon naming dalawa. Mama Mia, para makapag-move on at matanggal ang guilt sa puso ko, ay iniisip ko na lang na yun siguro talaga ang dahilan ng panlalamig sa akin ni Camille noon. Dahil sa lalaking nanliligaw sa kanya. Alam ko kasi, Mama Mia, na hindi ko na nagagawang pakiligin ang girlfriend ko simula nung magkahiwalay kami. Alam ko naman kasi na mahirap talaga ang long distance relationship. Para kasi mag-work ang isang relasyon, ay hindi lang basta komunikasyon ang kailangan. Tao lang tayo. Lahat tayo ay may pangangailangan lalo na pagdating sa usaping sexual. Mama Mia, matapos ang nangyari ay umalis na rin ako sa pinagtatrabahuan ko. Nagpatuloy pa rin naman ang komunikasyon naming dalawa ni Jazz pero bilang friends with benefits na lang. Kahit kasi may nangyayari pa rin sa amin hanggang ngayon ay hindi ko talaga siya magawang mahalin. Ayoko rin na mahalin siya, Mama Mia. Wala na rin pala sila ng asawa niya, kaya kung tutuusin, ang sabi nila ay pwede na kaming dalawa. Pero hindi ko pinapaasa si Jazz. Simula pa lang ay sinabi ko na sa kanya na isang araw ay bigla na lang matitigil ang ginagawa naming sex. Sinabi ko rin sa kanya na hanggang kaibigan lang ang tingin ko sa kanya. Sabi ko rin, Mama Mia,
na hindi talaga siya dapat maghabol sa akin pagdating ng panahon. Dapat hindi rin siya aabot sa punto na mahalin na niya ako ng totoo. Kaya naman, kapag natatapos kaming dalawa sa pagsisex ay hindi na kami nagka-cuddle pa. Agad kaming nagbibihis at umuuwi na sa bahay ng isa't isa o kung minsan ay gumala pa sa kung saan. Hindi rin kami nagte-text dalawa ng kung ano-ano. Tungkol lang talaga sa benefits ang pinag-uusapan namin. Walang iba, Mama Mia. Nang sa ganon ay hindi pumasok sa isip ni Jazz na mas may malalim pa na pwede naming maging relasyon. Ang sabi ni Jazz, Mama Mia, ay okay lang din naman daw sa kanya. Sex lang din naman daw ang habol niya sa akin. Wala na rin daw siyang planong pumasok pa sa isang relasyon dahil alam daw niya kung gaano kahina ang mga lalaki pagdating sa tukso. Napatunayan niya raw yon sa kanyang asawa at sa akin. Ayaw na daw niyang pagdaanan ng sakit na naramdaman niya nung malaman niyang nangaliwa ang asawa niya. Mama Mia, sa ngayon ay wala pa rin akong bagong minamahal. Masaya naman siguro ako na may kasex ako ng walang commitment. Alam ko naman na darating din ang araw na makikilala ko ang babaeng makakapagpabago sa akin. Pero hanggat wala pa, ina-enjoy ko na lang muna ang pakikipag one night stand ko, hindi lang kang Jazz, kundi maging sa iba't ibang babaeng nakikilala ko. Mama Mia, protektado rin lahat ng pakikipag-sex ko sa iba. Ayokong dumating sa punto na magkasakit ako dahil doon at dahil dito sa ginagawa ko. Hanggang dito na lang po muna ang sulat ko at nais kong magpasalamat sa pagbibigay mo ng oras para basahin itong kwento ng buhay ko. Lubos na gumagalang, Gerald. Hindi talaga lahat ng mga long distance relationship ay nagtatagal. May iba na natatapos na lang ilang buwan matapos silang magkahiwalay. May iba rin naman na dahil sa sobrang committed sa isa't isa, ay nag-i-end up pa rin silang dalawa. Kung marami ang pagsubok na haharapin ng isang magkarelasyon na magkasama, ay mas lalong maraming pagsubok na hinaharap ang mga taong nasa long distance relationship. Kakaibang commitment, kakaibang faithfulness at loyalty ang kailangan para mag-work ang relasyon na ganito. Nawa sa lahat ng mga nasa isang long distance relationship, dalangin ko ay hindi matulad kay Camille at kay Gerald ang inyong relasyon. Dalangin ko na kahit sobrang busy nyo sa buhay at karera ng isa't isa, nawa ibigyan nyo pa rin ng oras na makapag-usap kayo. Yun kasi talaga ang pinaka-importante sa isang relasyon, yung respeto at komunikasyon. Kasi kung talagang may respeto ka sa taong minamahal mo, hindi ka gagawa ng isang bagay na alam mong ikakasira ng inyong relasyon at ikakasakit niya. Siguro nga, it takes two to tango. Hindi lang si Gerald ang nagkamali sa kanilang relasyon. Dahil tama rin naman si Gerald nung nawalan ng oras sa kanya si Camille at nung nalaman niya na may nanliligaw na pala dito, siguro nga ay nabaling doon ang atensyon ni Camille. Siguro nga kinikilig si Camille dahil may ibang nagbibigay sa kanya ng atensyon. Hindi na kasi yun nagawa ni Gerald mula nung pumuntang Singapore si Camille. Kaya naman, kapag may isa sa inyo na gustong mag-abroad o pupunta sa malayong lugar ng matagal na panahon, dapat talaga set ang priorities ninyong dalawa. Dapat talaga hindi mahina ang inyong loob. Dapat hindi kayo madaling magpadala sa tukso. Pero siguro may mga rason din kung bakit hindi nag-work out ang relasyon. Siguro nga hindi talaga kayo para sa isa't isa ni Camille, Gerald. Well, only time will tell kung sino talaga ang nararapat para sa'yo. Nawa, Gerald, ay mahanap mo na siya at mahanap mo na rin ang ikakaligaya ng puso mo
Nang sa ganon ay matigilan mo na ang paggawa ng mga kasalanan. Paggawa ng mga bagay na sa tabi mo nga, sa tingin ng karamihan ay immoral. Maraming salamat po sa pagbibigay nyo ng oras para pakinggan itong sulat at kwento ni Gerald. Naway may natutunan kayo sa kanyang naging kwento. Kung nagustuhan nyo po ang kanyang kwento, huwag nyo pong kalimutan na i-like at i-share ang video na ito. Kung hindi pa kayo nakapag-subscribe, please do subscribe po at i-click ang notification bell para lagi kayong updated sa bawat video na ating i-upload. Maraming salamat sa inyong pakikinig. Kung may kilala kayo na may sariling kwento ng buhay na nais niyang i-share, sabihin niyo po na pwede siyang mag-email sa akin at mamamiacdo0317 pala, mamamiacdo0317@gmail.com. Maraming salamat. Ako po muli ang inyong Mama Mia.